Okay, isang magandang araw sa inyo lahat guys. Ito meron tayo isang unit dito na Skyworth 55 55 UB 5500. So ito nabili ko sa appliance center. May mga scratch na nga, oh. Ito ay stock na sa kanila galing sa customer. So pino-pull out na lang nila kasi siguro hindi na magawa, no. So ang problema nito, yan pinull out ko na yung mainboard niya. Ang problema nung unit na to ay standby. So usually pag standby ay mga ganyang klaseng model, shorted ang kanyang wifi, no. So nabili ko to ng 600. Kumbaga ito sugal. Kumbaga pag good ang good ang panel nito, panalo tayo pag na-repair natin yung mainboard. Ngayon kung hindi naman natin kung hindi naman good itong panel na to, tapos may problema pa yung mainboard, okay lang kasi makakakuha tayo ng pyesa dyan. Kasi itong ganitong klaseng board, talagang ang sirain dito kung hindi itong wifi, yung wifi nya, kung hindi itong wifi module nya, yung kanyang wifi module, yung kanyang power MOSFET. So hirap ako makahanap niyan. So kapag meron ako niyan, so marami kong pipisahan yan. Okay lang din. Backlight, good naman ang backlight siguro nito. So ito, inabot ako ng ulan. So nabasa-basa pa yan. Talagang basa talaga yan. Basa talaga. Pinasok yun dito. Nasa bubong lang kasi yan ng ng tricycle sinakay. So yan, di pa nababaklas yung plastic niyan. Babaklasin ko para linisin ko yung kanyang source board kasi nabasa to mahirap na pag sinaksak natin good pala yung panel tapos matuluyan, sayang. So bubuksan ko yan. Ayan, muwag na pala yung tornilyo. Siguro may bumukas na siguro din to, actually bukas na to. Kung makikita nyo sa niya, sa may warranty seal nya, bukas na. So nabuksan na nga ba? Angat lang dito pero hindi tinuluyan, dito lang naman. So malalaman natin yan, babalikan ko kayo. Okay, ayan, basa nga, basa. Tapos may mga tawag dito, itlog to ng langgam. Punasan lang natin kasi baka mamaya buo pa yung panel matuluyan lalo, sayang. May mga siya, may mga itlog siya ng ng mga insekto yan, nabahayan to ng langgam. Okay, nabahayan to ng langgam. Tatanggalin ko muna yung ribbon. Okay, balik tayo, So ito, tinanggal ko na yung shorted ng kanyang wifi module. So yan, nakabukas na yan. Ang naging short nya, usually yung, di ba makikita nyo itong malaking capacitor tapos yung maliit. So ginamitan ko siya ng short killer. Niloadan ko ng ilang volts ba niload ko dito? 5 volts. 5 volts ang niload ko sa kanya. At ayun, nilagyan ko ng soldering paste, tapos niloadan ko ng 5 volts input. Yun na, medyo natunaw yung kanyang soldering paste, ibig sabihin yun. So ngayon i-check natin ngayon kung meron pa siyang shorted. So lagay natin dito sa may ground, yan, ground. Tapos lagay natin dito sa may switching transistor na to, kung magibip pa. Okay, wala na. Okay, so naalis na natin yan. Ito ground yan. Okay, syempre ground yan. So ngayon ikakabit ko muna siya doon, pero hindi ko muna ilo-load yung panel. Titignan natin kung naka-standby pa rin tong indicator nya. Pero natanggal ko na yung kanyang shortage. Sabihin, magi-green na yan at iilaw na rin backlight,
Okay, ito plug in natin yung unit na hindi pa nakaload yung panel ha. Plug in natin. So merong standby. Yun, nag-green na siya. Tignan natin yung backlight kung iilaw, no. Ayun, oh, umilaw, oh. Kita niyo, umilaw yung backlight. So, solve na yung ating problema sa board. Tinanggal lang natin yung isang maliit na capacitor dyan na katabi nitong malaki na to. Ano ba yun? Katabi nitong malaki na to. Yan. Ito yung malaki. So, ito yung maliit. Okay? So, yan, oh. Meron na siyang power. Umilaw na rin yung backlight. Ayan. So gagawin ko muna ngayon, papatayin ko muna yan. And then ilo-load natin yung panel. Okay. Okay, balik tayo. So naka-load na yung panel, no. So pa-plug in ko. So iabang ko na to rito sa may aking stand ng cellphone. Muna natin to, clear muna natin ito sa lamesa. Clear muna natin yan. So plug in ko. Yan, naka-plug in na. May standby, nag-power. Tignan natin ang screen. Sana buo ang power ng screen. Ayun, may tama. May tama. So nabasa din yung kanyang screen, oh. Pinasok ng tubig. So ang gagawin natin dyan, lilinisan natin. Nabasa ng tubig yung kanina, oh. Yan. O-open yan. Tayo natin. Nabasa na yan, oh. Nakita nyo? So tatanggalin natin yan. Pero mayroon na siyang line. Meron na siyang line dito sa ano, sa kanyang panel. May line na siya sa kanyang panel. Wala lang tayong remote. Ayan, oh. May line siya dyan, oh, sa kaliwa. Dito may pine lines na rin siya. So pwede pa yan. Ayan, oh. Pero nabasa yung loob, oh. Pupunasan natin to. So magagawin natin dyan, para tayong magpapalit ng backlight. Bakit ko nasabi magpapalit tayo ng backlight? Kasi tatanggalin natin yung panel. Pag tinanggal natin yung panel, aalisin natin yung kanyang tawag dito, yung kanyang double-sided tape. Tapos lilinisan natin, pupunasan natin yung LCD. Yun. Pero kita nyo naman, no, kahit may line dito sa may left side, no, nakatob yan na sa left side, pwede pa. Nabasa lang, eh. Dito banda, naulan lang kasi kanina. Yung pag pick up ko kanina, naulanan. Open na pa naman, walang masilungan. Guys, eto. So akala ko may guhit yung panel, no. So hindi pala siya sa panel yung guhit na yon. Kaya kung mapapansin nyo, may guhit-guhit dito sa ano, yan, oh. Kasi nabasa, eh. Ayun. So akala nyo guhit siya sa panel, hindi siya guhit sa panel. Nabasa, gumapang. So ibig sabihin buo yung ating panel. Ito, basang-basa dito sa part na to. Kita nyo, yan, oh. Kita nyo? Ayun, basa. Inabot ba naman kanina kasi? Sayang. Yan, oh, basa, gumapang, oh. So kailangan talaga natin ano yan, palitan to kasi ito magmamantsa na yan, eh. Mantsa na yung ano na yan, diffuser sheet na yan. Hindi uubra ng ganyan lang yan. Kailangan niyang palitan. Yan, oh, gumapang yung tubig, oh. Okay, balik tayo. So ito, natanggal ko na yung kanyang diffuser sheet. Ayun, yung dalawang pirasong malipis na ano, na plastic. Kasi pag di natin tinanggal yon, magbabakat na yung mga lines na yon. Yan, nakita nyo. Yun, yung mga lines na yan. Yan.
babakat na yan sa display ng ating unit, no. So ito, pa-plug in na natin yan. Okay, naka-plug in. So naka-standby na siya. Ayan, nag-power na siya ngayon. So check natin yung display, kung ano yung tsura ng display nito, kung meron pa ba siyang lines. Okay, wala na siyang lines. So baba ko muna. Antayin lang natin lumabas yung kanyang Android. Ayun. So check natin dito sa taas, yung kita yan nakaraan. So ayan, wala na yung pine lines niya. Kala natin sa panel yung pine lines na yon, so hindi yun sa panel, no. Pilitin natin ulit. Wala kasi tayong menu dito, remote, kaya hindi natin to mati-check. So ulitin ko na lang ulit. Patayin natin. Ano ba to? Patayin natin siya. Ayan. Power off. Tapos tignan natin yung pagkakaano niya. Wala ko kasing nasa na ba yung stand ko. Ayun yun. Power on natin kung lalabas pa rin yung skyward niya. Ayun, no. Kita nyo? So malinis, no? Malinis. Yan lang. Inalis ko na yung kanyang diffuser sheet. So bababa ko muna to, tapos mag final test tayo. So okay, ito final test tayo. So ayan, balik ko na lahat yung kanyang back cover, no. Power on natin sa remote. Wala akong remote na sa kanya talaga, universal lang to. Pinir ko, ayan. Kita nyo yung skyward, buong buo. So buksan natin yung menu. Ayan. Mostly kasi pag ni-repair natin yung wifi module, minsan kapag nadali mo yung mga ibang capacitor doon, lalo't maraming tinanggal mo, hindi mo na magagamit yung wifi. Minsan ganun, disable na siya. So dito naman, nung chinek ko naman dito sa kanyang wireless, yan, na-connect ko na nga sa sa internet namin. So yan, so ibig sabihin nakakabasa siya. Yan, wala lang akong remote kasi, kaya hindi ko makonect talaga na yun, yung connect. So ibig sabihin nakakabasa siya, ibig sabihin yan, good yung kanyang wifi module. So okay, panalo tayo dito. So wala namang problema yan sa tingnan nyo yung kanyang exit ko. Yung kanyang home. So okay, tingnan yung home niya. So halos wala ka nang mapapansin na pagbabago, no, o yung kasi tinanggal natin to. Ayan, kung mapapansin nyo tong ayan, kita nyo may mga linya, no. Ayan, yan, may mga linya hanggang doon sa baba. Yan, yan, basa din. Ayan, kita nyo. So hindi na natin kinabit yan. Okay, hindi na natin kinabit yung diffuser na yan, kasi ito may TV naman din kasi kami, ang dami na namin TV. So ito baka i-parts out ko na lang to. Buo na yung mainboard nito, buo na din yung panel, okay din yung backlight, so pwede ko i-parts out to. Yan, hindi lang nakakonect sa internet na, pero yan pag nilagay mo sa wifi yan, wifi network, hindi lang kasi siya makonect gawa ng hindi ko alam dito yung button dito na green naipasok ko na yan kasi pag nailagay mo na yung password nya, need mo pindutin yung green button, no, para mag-connect. Wala naman kasi dito, universal lang to halimbawa yan, ilagay ko yan, wala naman kasi dito sa button na to kaya hindi ko rin siya makabit na-connect. So anong pipindutin ko dito? Set? Hindi. Ito, hindi.
Wala, di ba? So hindi ko siya mapindot dito kung alin dito yung pinaka green button. Pero okay na yan, kita nyo naman, no. So wala na yung nakikita natin fine lines, no. For example, buksan natin tong media nga ba to. Ayan, wala na yung fine line sa taas, di ba? Ayan, natin may fine lines dyan, tapos sa ilalim meron din. Ayan. Kasi dun nga sa may diffuser na yun, ayan, kitang kita nyo naman, okay, ayan, kita nyo dito sa malayo na okay yung screen, di ba? So yun, sa halagang 600, panalo talaga tayo dyan. Nabili natin to sa sa isang appliance center, no. Meron kasi tayo doon kakilala na napagbilihan ko dati. Tapos nung dinispose nila to, dalawa yan itong TCL at yun, nagkamali lang ako kasi ito yung nailagay sa box, ito yung nasa ibabaw. Kung alam ko lang na buo ang panel nito, ito na yung nilagay ko sa box, ito yung nasa taas. Ito ang problema nito ngayon, panel bar lines, yung typical na sira ng TCL. So ayan, panalo na tayo dyan. Okay, bali ganun lang ginawa natin. So may extra tayo. Kung may mga kailangan dyan, PM lang. Ang location ko, Tres Martires, Cavite. Yan, kailangan nyo ng panel, kailangan nyo ng mainboard, backlight o buong unit, pwede din. Okay, this is Makitech PH, nagsasabing sharing is caring. Alright.